Hala grabe ito pala ang tutuong sakit ni Kalingap Edo, sobramang nakakaawa, bago ko ipagpatuloy ang aking reaction video pakiusap patapusin ang video para malaman ang nilalaman nito at kung bago ka pa lang sa aking munting channel paki-subscribe para lagi kang updated sa video ng mga Kalingap. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga Kalingap, dito naninirahan si Edo, isang taong kilala sa kanyang malasakit sa kapwa. Araw-araw, gigising siya ng maaga, bago pa sumikat ng lubos ang araw. Bitbit ang kanyang simpleng gamit, lalakad siya sa mga makikitid at mabatong daan upang marating ang mga pamilyang nangangailangan. Hindi madali ang kanyang ginagawa, walang kasiguraduhan, walang sapat na pahinga, at higit sa lahat, walang sapat na proteksyon laban sa matinding init. Sa baryong iyon, ang araw ay tila mas malapit sa lupa. Kapag tanghali na, ang init ay halos hindi na matiis. Ang lupa ay nagbibitak-bitak, ang hangin ay parang apoy na humahaplos sa balat. Ngunit sa kabila nito, hindi tumitigil si Edo. Para sa kanya, mas mahalaga ang pagtulong kaysa sa sarili niyang nararamdaman. Ngunit napansin ng mga tao na unti-unting nagbabago si Edo. Dati masigla at puno ng sigla, ngayon ay madalas na siyang mapagod. Madalas din siyang nakikitang napapahawak sa kanyang dibdib o noo, tila may dinaramdam na hindi niya masabi. Okay lang ako, madalas niyang sagot kapag tinatanong siya. Ngunit hindi iyon ang totoo. Sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat, hindi lamang sa kanyang katawan kundi pati sa kanyang isipan. Ang sobrang init ay unti-unting sumisira sa kanyang lakas. Ang walang tigil na paglalakad, ang kakulangan sa pahinga, at ang pressure na makatulong sa lahat ay nagdudulot ng matinding stress sa kanya. Hindi niya napapansin, ngunit ang kanyang katawan ay unti-unti nang sumusuko. Isang araw, habang siya ay nasa gitna ng kanyang gawain, bigla siyang napahinto. Parang umiikot ang kanyang paningin. Ang init ay tila mas tumindi, at ang kanyang paghinga ay bumigat. Pinilit niyang magpatuloy, ngunit hindi na kinaya ng kanyang katawan. Napaupo siya sa ilalim ng isang punong kahoy, isa sa kakaunting nagbibigay lilam sa lugar. Doon niya napagtanto ang katotohanan. Kaya pala ganun ang sakit ko, mahina niyang bulong sa sarili. Hindi lamang ito simpleng pagod. Hindi lamang ito dahil sa init. Ito ay bunga ng matagal na pagpapabies sa sarili. Ang stress na kanyang kinikimkim, ang init na araw-araw niyang nilalabanan, at ang bigat ng responsibilidad, lahat ng ito ay nagsama-sama at naging dahilan ng kanyang paghina. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa pagkaunawa. Minsan, sa sobrang kagustuhan nating tumulong sa iba, nakakalimutan nating alagaan ang sarili natin. Lumapit ang ilang residente nang makita nila si Edo. Nag-aalala sila. Doon nila nakita ang tunay na kalagayan niya, pagod, nanghihina, at halos wala ng lakas. Edo, kailangan mo ring magpahinga, sabi ng isa. Sa unang pagkakataon, hindi siya tumanggi. Doon nagsimula ang pagbabago. Unti-unti niyang natutunan na ang pagtulong sa iba ay hindi nangangahulugang isasakripisyo ang sarili. Natutunan niyang makinig sa kanyang katawan, magpahinga kapag kinakailangan, at tanggapin na siya man ay may limitasyon. Ang baryong iyon ay nanatiling mainit at liblib. Hindi nagbago ang kalagayan ng lugar. Ngunit nagbago si Edo. Mas naging maingat siya. Mas naging balanse ang kanyang pagkilos. At higit sa lahat, natutunan niyang mahalin ang sarili habang patuloy na nagmamalasakit sa iba. Dahil sa huli, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang iyong naibibigay, kundi sa kung paano mo napapanatili ang sarili mong kalusugan habang ginagawa iyon. At mula noon, tuwing mararamdaman niyang bumibigat ang kanyang katawan o isipan, naaalala niya ang araw na iyon sa ilalim ng punong kahoy. Ang araw na naunawaan niya kung bakit siya nasasaktan. At ang araw na pinili niyang alagaan ang sarili, para mas lalo pa siyang makatulong sa iba.
Hanggang dito na lang ang update ko mga kalingap, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.